Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito, pag-usapan natin mga babayan, no? At ang inyong nakikita sa inyong monitor ngayon ay walang iba kundi si Yusek Claire Castro at si VP Sara Duterte mga babayan, no? Dito po makikita natin kung paano pong binasag netong si Yusek Claire Castro, ito pong si VP Sara Duterte. Ha? Talagang favorite nilang tirahin si Yusek Claire Castro mga babayan, no? Kasi nga, talaga namang nakikita nating palaban etong si Yusek Claire Castro at hindi umuubra, no? Yung mga banat nila, yung mga tirada nila sa ating Pangulo. Alam nyo, sa nakikita ko, no? Napakagaling, no? Netong si Yusek Claire Castro, no? Very effective, kaya galit na galit, no? Etong mga DDS sa kanya. To the point mga babayan na ultimong si Yusek Claire Castro ay sinampahan po ng kaso ni Leviste. Kaya masasabi natin talagang napaka-effective po netong si Yusek Claire Castro. At shoutouts po sa iyo, Yusek. Baka naman. Okay, so ito, no, sabi dito ni Yusek Claire Castro, unahin niya po muna yung mga kaso niya, no, bago niya tingnan ang kaso ng iba, mga babae. Ito po yun, no? Ito ang sagot ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kaugnay ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na naniniwala siyang may impeachable offense si PBBM. No? Nauna nang sinabi ni Vice na kabilang umano sa impeachable offense na nagawa ng Pangulo ay ang pagpirma ng budget na ay galing sa bill na may mga blanco at mayroong mga insertions, no? Yan naman po talaga yung sinasabi nila palagi, no? Pero ewan ko, no, napag-usapan na yan sa impeachment di ba? Sa Committee on Justice, pero wala namang sila nakita, mga kababayan, na impeachable offense ng ating Pangulo. 'Di ba? Talagang pinipilit lang nila, no, na merong impeachable offense ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so ito pa mga babayan, no, talagang dinurog ni Yusek Claire, no. Ito pong si VP Sara Duterte, no. Panoorin natin 'to isang video na kung saan, no, binweltahan, no, netong si Yusek Claire, etong si VP Sara. Okay, so ito panoorin natin 'to. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, ito kasi mga babayan, binanatan, no, netong si Yusek Claire Castro, binanatan ni VP Sara, no, na sinasabing nakakahiya daw, mga babayan, ang mga pinagagawa ni Yusek Claire Castro. Ano ba mas nakakahiya, mga babayan? Yung merong kang kaso, no, yung merong isinampang kaso sa'yo, tapos hindi mo hinaharap. Di ba mas nakakahiya yung ikaw yung Vice President, mga babayan, tapos may mga kaso kang kinakaharap? Di ba? Samantalang yung Vice President dati, si Leni Robredo, wala namang kasong kinaharap. Di ba? Tapos ikaw, no, Vice President ka, ikaw mismo, binabanata mo yung presidente. Sabi nga nung iba atat na atat daw si Vice President. No, atat na makaupo sa pwesto. Kaya naman na lahat ay gagawin po nila, mga babayan. No? Lahat ay gagawin nila, no, para mapatalsik yung Pangulo natin. Ito, panoorin natin 'to. Tinig ang buong mundo, hindi lang yung mga sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita, ganun yung sinasabi na nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya, Nako, siya rin naman, nakakahiya yung mga sinasabi niya. No? dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Diba? Dapat hindi na raw pinapakinggan at pinapansin si Yusek Claire Castro. No? Kasi para sa kanila,
masakit, no, sa pandinig nila yung mga sinasabi ni Yusek Claire. No? Masakit sa damdamin nila yung mga binibitawang salita ni Yusek Claire Castro. Kasi totoo eh. 'Di ba? Sabi nga nila, pagka totoo yung sinasabi, mga kababayan, nakakasakit po ng damdamin yan. May binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Okay, O, so sabi ito niya, panoorin natin yung buo nitong video na to, mga kababayan, para mas makita natin, no, kung paano dinurog, no, netong si Yusek Claire Castro, etong si VP Sara Duterte. O, ito yan, mga kababayan. Panoorin natin yung kabuuan po ng video na yan, right? Let's go. may binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. O, sabi ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan Nako. sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita, ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sa Okay, so ito, mga babayan, ako muna re-rebat. Wait lang, Yusek Claire, ako muna. No? Kasi nakikita natin, no, kung si Yusek Claire ay sinisita nila, no, doon sa mga sinasabi ni Yusek Claire Castro at mga sinasagot lang naman niya, no? Labas po doon sa bilang trabaho niya, yung pagiging vlogger niya. Okay, so minsan doon sa pagiging vlogger niya, talagang ni Yusek Claire, talagang marami siyang sinasabi, no, na sigurado nasasaktan tong mga DDS eh. No? Pero hindi ba mas nakakahiya, mga kababayan, na ikaw yung Vice President at umiikot ka, no, sa iba't ibang bansa, tapos minimit mo yung mga OFW, no, imbis na maghanap ka ng solusyon, kausapin mo sila, no, tungkol sa mga problema nila, ang ginagawa ninyo, nako-convert siya into a political rally. No, honestly, no, yun yung observation ko anong nangyayari, 'di ba? Kasi bigla na lang mapapanood natin na may sinabi si VP Sara against sa gobyerno, no, against kay Pangulong Bongbong Marcos, kesyo ganito, kesyo ganyan, 'di ba? Akala ko ba meeting with the OFW? Pero bakit naging Bakit naging tawag natin dito political rally? Kaya hindi kayo dinudumog eh. No, kaya ang pumupunta sa inyo yung mga DDS lang eh. 'Di ba? Oh. Back to you, Yusek Claire, ikaw naman, 'di ba? Panan? Wow, talaga lang. Oh. Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. Yan, yung sinasabi natin, 'di ba? Masakit kasi ang katotohanan. Kaya ayaw na nila magsalita si Yusek Claire. In short, pinatatahimik si Yusek Claire, no? Pinatatahimik nila. No, gusto ng mga DDS na wag na magsalita si Yusek Claire. Kaya nga talagang pinipilit, no, na hanapan ng butas si Yusek Claire Castro. 'Di ba? Pinipilit na siraan si Yusek Claire Castro. Kagaya nga na sabi ko, no, very effective, no, si Yusek Claire Castro bilang spokesperson, mga babayan. No, very effective, no? Kasi hindi sila umuubre. 'Di ba? Hindi yumuyuko sa kanila, hindi natatakot eh. No, sumasagot si Yusek Claire. 'Di ba? At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya ay nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas na lang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. 'Di ba? Binanggit ko na, yung sinabi niya pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Na Kadiwa ng Pangulo.
Meron pa, di ba, natatandaan mo? Yung fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills. Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, through Pia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan eh. Inigil niya ba? O, sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, ano to utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Grabe, no? Utak buitre, no? Sama naman. Grabe naman yung comparison. Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas araw ng mga puso, pero ang laman ng istorya natin patot sa dahan, Yusek. Hindi naman kasi kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumawa lang naman ng kwento nang wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? Diba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siya gumawa ng intriga. Oo nga, nakakatawa mga babayan, no? Ang tapang di ba? Doon sa impeachment, no? Bloodbath daw, bloodbath. Pagdating ng impeachment, biglang nawala. Asan yung bloodbath doon? Nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero unong trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. Oh. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Attorney Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may cancer ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Nakita ko sa feed ko, lumabas din Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Oo, sabi niya gano'n, Yusek. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video? Diba kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video nasa live stream naman yan Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong So, alam mo na nagsisinungaling ka. Di ba? Nagsisinungaling ka para kagawa ka ng intriga. So, instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo yung polo ng Pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ang hinahatid ng Pangulo na good news. Para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento para makapagbigay ng intriga. Hindi ba? Ibig mo sabihin, Yusek, parang may mali siya. May mali siya yung pagkakatanong. Yun ang ibig mo sabihin. Yes. Hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Excuse me for the word, isang kabubuhan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Tama ba yon? So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka doon Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo doon, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Alright, sa mga babayan,
Natatawa ako kasi talagang yun yung parang ginamit nilang armas, no, yung pag-provide no ng mga fake news, mga babayan. Tapos kapag nako-corner na sila, mga babayan, no, may palusot pa rin talaga sila. No? Laging ganon. It's either may palusot sila o sasabihin nila joke lang. No? Manang-mana no? Manang-mana, mga babayan, no? May pinagmanahan sila ng mga strategy at style nila. So, yan, no? Anong masasabi nyo po dyan sa ating video ngayon? At i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa mga followers, subscribers natin dyan. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mopsits Bobs TV. Peace. I'm out.